Yan. I love Banawi. Good day mga ka-OB. Welcome back to my channel. Today, dadalhin ko kayo sa isang epic Northern Luzon ride adventure. Padre Pio, mula dito sa Batangas hanggang Banawi Rice Terraces, Buscalan, at Sagada. From Rice Terraces, heritage spots hanggang sa sikat na pagkain. Tara at samahan niyo ako sa 5-day trip na puno ng kwento, culture at siyempre gastos breakdown. Oo naman, wala namang kalsada doon. Walang mga kalsada na yan. Puro bundok na yan. Grabe, sobrang ganda. Oh. Kita mo? Ano guys, kung aakyat kayo dito sa Banawi, daan ng Kabanatuan, nasa kondisyon yung motor. Pati yung rider, grabe. Pag nakabuntot ka ng mga truck, hindi ka basta-basta maka-overtake sa ahon. Una sa lahat, sa biyaheng ito, nag-ipon pala tayo ng 20 pesos. Isang taon pag-iipon para lang makapunta sa sikat na pasyalan. Time check 4:03, so nandito tayo sa Padre Pio. So hingi muna tayo ng gabay. Maging safe sila at saka iwas kami sa mga lubak at sa mga aksidente, hindi lang sa akin kundi sa lahat ng bumibiyahe na makauwi ng safe sa kanya-kanyang pamilya. Nihiling ko po ito kay Padre Pio. So every adventure natin, kailangan natin manghingi ng gabay para maging safe tayo. So lagi itong ginagawa every long ride since from the start ng aking adventure. So sabi nga ni Padre Pio, pray, hope, and don't worry. Tara. Yan, ang ganda ng ano niya, oh. Entrance. Pero pa-exit na tayo, ha. So yun nga, sabi ni Padre Pio, pray, hope, and don't worry. So madalas sa mga biyahe ko, ito, ang starting point ko is Padre Pio ng Santo Tomas, Batangas. Maging safe tayo sa biyahe. Kailangan talaga yon. So okay, balik na tayo sa ating adventure. Time check 4:10. Then babiyahe tayo ng nasa I think 11 hours total papuntang Banawi Rice Terraces bago tayo magsagada. Abot ng 13 hours. So sa bawat biyahe, mayroon tayong mga 30 minutes na additional every 3 hours. So, ang total biyahe natin for the whole is nasa 14 to 15 hours from Santo Tomas, Batangas. So, tara, enjoy natin. Ride, explore, enjoy, and treasure the memories, mga ka-OB. Tingnan nyo, yung truck, yung barrier. Sumalpok sa barrier sa gitna. Mabilis ang takbo nito. Ano to, nawala ng preno. Oh, grabe. Bago lang. Tinumbok yung barrier eh. Kaya pala traffic, lalo das rotunda nito ngayon. Ingat tayo mga ka-riders. Ang ating udo ay nasa 58,932. So nakalimutan ko mag-reset sa bahay at sa St. Padre Pio. So nandito na tayo sa Grandmaster Hotel sa may Tagaytay. So nag-zero akot ng trip natin para malaman. So mag-add lang tayo ng 33 kilometers sa biyahe natin. Kasi
from Santo Tomas to Tagaytay, nasa 33 kilometers siya. So yun lang. So since hindi natin na pin na trip, so excited kasi hindi ko na-reset yung trip, super excited. So okay, balik na tayo. So time check, 4:47, nasa Tagaytay tayo ngayon. Hindi naman tayo kailangan magmamadali. Ang importante, safe tayo sa ating biyahe. Okay, back to ulit sa biyahe. So yun pala, nagpakabit tayo ng voltmeter at saka may degree Celsius siya nakalagay. So sa pag-alis natin sa bahay, nasa 26 degrees siya. Then pag akyat natin ng Tagaytay, nasa 24 degrees Celsius. Ngayon nandito na tayo sa, I think sa ano pa to, Cavite. 25 ang range ng degree Celsius. Mamaya pagdating natin sa Sagada, saka sa Banawe Rest, check natin kung gaano kalamig ang lugar. Ilang, which is 300, 5.38 liters. So time check, 5:12. Time check, 2 o'clock. So kakain muna tayo sa Jollibee. So nasa 10 hours na ang travel natin, 4 o'clock to 2 o'clock. So yan, malapit na tayo, 2 hours na lang. Nasa Banawe Rice Terraces na tayo. Sige, tara. Ngayon lang ako nakabukas ng GoPro dahil sobrang lakas ng ulan. From Dasmariñas, Cavite, madilim-dilim pa, hanggang Bulacan, Nueva at Vizcaya. Bulacan at Nueva Vizcaya. So ang ganda ng kalsada dito sa Nueva Vizcaya. So maya kunti, paakyat na tayo ng Banawe Rice Terraces. Grabe, tingnan nyo guys yung bundok, ang ganda. Parang naka-Bermuda o Carabao grass o Paragras. Tingnan mo. Grabe dito, kakaiba bawat lugar, kakaiba ang experience, kakaiba, mamamangha ka talaga. Ngayon nilabas na natin ang GoPro natin kasi ngayon lang to, wala nang ulan, walang ulan dito. After 10 hours na ating biyahe, dito na bumigay ang ating tapalodo. So kaya kumpunahin para balik naman tayo sa ating biyahe. Kaya ito, papakita ko sa inyo yung nasira. Ito, tapalodo natin bumigay. Tanggal yung tornilyo. Binalik lang natin. Lagyan, tapos sa kapila ganun. Okay na siya ulit. Fix ko siya for only 2 minutes. Okay na ulit. So rata-rata na tayo. Kapag kaya na tayo dito mga 2 minutes lang, tapos dyan biyahe na ulit. Okay? Kaya na muna. Ang init. Hi, 1 hour and 30 minutes lang. Hintay. Time check, 3 o'clock in the afternoon. Ganda na kalsada dito. Malapad, straight. Kaya na, hindi makingan. Iwan ko na pag-akyat natin, mga laman. Yan muna, mga kaubi. Welcome to Ifugao Province. Bayan ng Lamot. Lumot. Lamot. Kailangan guys, kung aakyat kayo dito sa Banawe, daan ng Kabanatuan, nasa kondisyon yung motor, pati yung rider. Grabe, pag nakabuntot ka ng mga truck, hindi ka basta-basta maka-overtake sa ahon. Parang mga ahas ng pilahan. Tsaka ang daming kurbada, hindi basta-basta. Kailangan siguraduhin na yung preno ayos. At saka yung pag ito bundok, magbaba na kayong bola sa mga scooter. Huwag na kayo mag-stocks.
straight 13. Yung combination ng bola ginamit ko ngayon ay nasa 9 grams tatlo, tapos 14 grams tatlo. Malakas siya sa gasolina, pero pagdating sa ahon, no problem, sisiw na sisiw lang. Grabe, ang tarik. Biko, hindi ka tayo maubusan ng gas. Sobrang tarik eh. Puro tarik. Tama talaga, full charge, full ano doon sa baba. Laobi ko, tingnan mo. Hala, wala tayong makita doon sa taas. After 12 hours and 30 minutes, 12 hours and 30 minutes. So alis tayo, nasa ano ngayon, time check 4:35. Andito na tayo sa Banawi. Welcome to Banawi. Wow, grabe. Welcome to Banawi. Day 1 kung nang-stop natin ang Banawi Rice Terraces Arc. U-turn ako. Dito usually magpipicture ang mga riders at turista. Kasi gateway ito papuntang tinatawag na 8 Wonders of the World. Welcome to Banawi Arc, na makikita sa munisipalidad ng Henyo, Banawi, Ifugao. Kakaiba ang klima dito. Laging may fog o CO clouds sa umaga at hapon. Dito sa oras na to, maramdam ko na ang lamig ng hangin at sea of clouds. Yan. I love Banawi. Wow, may bahay pala dyan pang ano. Yun ang mga bahay talaga. O, tingnan mo sa mga nakatira. I love Banawi. Mula dito, ganito kaganda ang Seventh Heavens Coffee and Lunch Restaurant, Catering, Flower Arrangement and Transportation. Pagkatapos ng mahabang biyahe, magpahinga at mag-dinner sa harap ng napakagandang Banawi Rice Terraces. Ito siya ngayon. Sa unang pagkakataon, nakita ko talaga in real life. Napakaganda pala ng Banawi Rice Terraces. Sa ating travel, so from Seventh Heaven Lodge and Cafe ay magbabiyahe tayo ng 14 minutes. Papunta tayo ng Banawi View Deck. So malapit lang siya. So napasarap ang tulog at saka yung view nakikita natin sa umaga. Makikita niyo sa video dyan. Welcome to Viewpoint, Barangay Viewpoint. Imagine, mahigit 2,000 years old na itong terraces na ginawa ng mga Ifugao gamit lang ang kamay at simple tools. Diba grabe ang dedication?
gusto ko siyang makita na malapitan. At dahil gusto kong mahawakan ang palay, pupuntahan namin ang Bangaan. Kaso, dahil walang signal dito, yun, naligaw na naman. Napunta kami sa Batad Rice Terraces View Deck. Batad 21 minutes lang daw. Dito lang din ang daan. Ayaw mag-on. Tingnan tong dinaanan namin, no? Tingnan mo yung dinaanan natin. Grabe. Bato tinapyasan. Grabe, nakakatakot ang ano dito, daan. Matarik na kurbada. Grabe, papuntang Bangaan. Rice field. Para ding kung hindi siya green lang to, para siyang Cannon Road. So may experience, gusto ko may experience yung ano, palayan. Grabe, ang ganda. Ugaw. Bundok ko, grabe. Gilid lang hindi ka makikita. Pagdating sa baba, pinakabuo na. Hindi rin pala basta-basta. Nakatago ang mga quality. Sa portion na ito nakatago. Kung doon naman, wala namang kalsada doon. Walang mga kalsada na yan. Puro bundok na yan. Wala rin bahay doon. Grabe. Oh. Mas maganda sana ang buwan ng March. Yung target na Bangaan Rice Terraces ay napunta kami sa Batad. Ganito ang kalsada, sobrang tarik. Yun naman, pagdating namin sa viewpoint na tanaw mo na yung Batad Rice Terraces, tanaw ko sa baba, sobrang lalim. Grabe. Sabi ko, nakakatakot. Andaan. Dandahan daw. So konting ingat pag nabiyahe dito, papunta dito sa Batad. At saka ang oras naman ay nasa almost 4 o'clock na. Di ko na kaya siyang anuhin kasi maabutan tayo ng gabi sa ganitong area. Tingnan nyo naman, oh, puro bundok at saka ito, nakakatakot. So hindi na ako tumuloy, hanggang view deck lang ako. Tanaw ko sa baba. Yun daw ang pinakamalaking at pinakamaraming rice terraces. Tingnan nyo ang kalsada. Yun, sa baba, tanaw natin. May rice field din doon. Ganito, napaka ano, delikado. Grabe. Ganda naman ng view, pero sa biyaheng ordinaryong motorista, nakakatakot. Nakakatakot bundok. Ito. Grabe. Yan, hanggang doon pa yan, sa taas yun. Yung bundok na yun. So 15 minutes. So paahon tayo 20 minutes. Kanina pa ba bumuka ng ilong ko sa pagod. Yan, ahon naman. Tara, adventure. Okay, good day. Ito pala ang room ng 7th Heaven Cafe and Lodge. So meron tayong 2 bed at saka electric pan. Ito yung mga guidelines na sa loob ng room. So makikita nyo ito yun. Pagkas ko sa screen yung address nila, saan located. Ayan, ito naman may salamin. Then, isang electric fan. Hindi ko ginagamit yan, sobrang lamig. Tapos ito sa loob, yan.
Ganda. Ito sa kabila naman ay may bintana tayo dito, pero ano yan, under construction yung kabila. Extension nila. So dito naman, ang kagandahan dito sa umaga, pagbukas mo dito, ito, tanaw mo yung Banawi poblasyon. Tapos doon sa left side, yun ang rice terraces, makikita sa umaga. Dito pa lang, mga gusto mo na magstay for the whole day, manood, tingnan yung Banawi rice terraces. Then ito naman yung commercial na bababa. Then ito yung college, Banawi College, then doon. So papunta doon, may palayan dyan, pwede mo puntahan. So pwede mo hawakan. So, ito ang the best talaga. Isa sa room na tanaw mo yung Banawi rice terraces. So kung kayo gusto magpunta dito, mag-check-in, so puntahan nyo ang 7 Heaven Cafe. Okay? Yan. Ready na tayo for another adventure. So nakapag na lahat. So ang available talaga na room ito lang. So naka-reserve ko is isang bed. Pero nag-extend daw yung kabila. So ito na muna. So see you for next following day's adventure dito sa Banawi rice terraces. Okay? So ito naman yung miranda nila, kung saan sa gilid sada makikita ito. So mga mahilig sa books, doon puntahan nyo yun. May sa lagay ng books, tapos pwede ka magbasa, basta return lang after. Ito nagstay ako dito mga about 2 hours. Ito yung kalsada sa labas. Then yan. Then ito yung center. Ang for room, may individual room sila, may individual CR din. So nasa room 2 ako, so ang CR ko ay CR 2. Nakalak. Kunin ko muna ang susi. Okay, ito yung CR nila. May lavatory, may balde. Tapos ito, sobrang labas. Parang galing sa ref, naka-yellow. Tapos yung CR nila malinis, may sampayan. Saan yung mga damit. Tapos dito may ventilation dyan, labas. So ito naman, ang kagandahan, mayroon silang heater. For the whole 2 days, laging heater ako. Kasi hindi kakayanin talaga, sobrang lamig. Yan, ma-adjust mo to dito, then flow ng tubig. Okay? So, sobrang ganda dito guys. So, tumahan nyo. Itong 7 Heaven Cafe. Unlatch. Parati natin patayin. Okay. So, yun na. Tapos pupunta tayo ng sa baba. Okay. Meron tayong aso. Meron tayong so, ito yung sa harap nila. Yan. Hindi tayo magkape dito. Then, ito naman ay 7th Heaven Coffee. Ifugaw. Pwede kayong picture taking dyan. Upo dito. Then, ito yung wait natin. Yan, pagpasok mo. Kita mo yun. So, ito. Yan, sa loob. Ganyan sa loob. Yan, sa loob. So, malawak yung area nila. Dito. Tapos dito naman, pagpasok mo, dito naman ay yun. Dito mo mas pinakamagandang pwesto. Sabi ko doon, tanaw yung rice terraces, Banawi rice terraces. Dito tanaw mo yung mga bahay-bahay. Ito, tumambay ako dito nasa 3 hours. Tambay, pintuhan. Ganda dito. Pakita ko dyan sa video na yan. May mga kinuha akong video sa umaga at saka sa hapon. Okay, nandito na tayo. Oh, tingnan yung area. Ang lawak at saka ang ganda. So, impake na tayo. Okay. Saan nagustuhan? So, contact 7th Heaven Cafe and Lodge. Tapos, dadaan kayo ng tourism
tourism para magbayad ng environmental fee na 50 pesos. Gata, tambayan. Yan mo na. So, again, for the next day, third day na ngayon, so puntahan ng titingnan lang kung Buskalan or diretso sa Gata. Titingnan ko pa kasi depende sa oras. Tingnan natin. So, okay, yan mo na. So, ride na tayo. Tara! Ito ang ating breakdown sa ating day 1 at day 2 adventure. Good morning! At kung nagustuhan mo ang aking video, don't forget to like, subscribe, and click that notification bell para updated kayo sa lahat ng mga videos na aking upload. Bye! So, ang degree pala ngayon is nasa 20 degree. Maybe kagabi is nasa 17 or 18. Sobrang lamig kagabi. So, ngayon paalis na tayo. So, day 3. Ito ang day 3 ng ating adventure. Ride naman tayo papuntang Buskalan Village sa Tinglayan, Kalinga para makilala si Apo Wangud, ang oldest living mambabatok o traditional tattoo artist ng Pilipinas. So, nandito tayo sa Hanging Bridge ha, kay Apo Wangud. Uy, pagod. Excitement at saka adventure. Kaya sabi ko sa inyo, ride, explore, enjoy, and treasure the memories. Pag na kurbada tayo, kailangan talaga bubusina kasi wala na tayong makita dito. Grabe, ang ganda sobra. Ito maganda drone, may palay tapos may kalsada. Sarap. Parang wag na tayong umuwi. At ating silipin ang napakagandang falls sa gitna ng kabundukan. At napakagandang bundok. Tanaw natin sa taas. At ang napakagandang rice terraces o hagdang-hagdang palayan. Mula dito sa Banawi Rice Terraces patungong Buskalan Tattoo Village ay makikita natin ang mga napagandang tanawin. Good morning. So, medyo maliwanag na. Time check. Hala, 5:26 na. Grabe. Ang target is 4:30, nagiging 5:26. So, ang degree pala ngayon is nasa 20 degree. Maybe kagabi is nasa 17 or 18. Sobrang lamig kagabi. So, ngayon paalis na tayo. So, day 3. Day 3 natin. Yun, sinasabi ko na Banawi Rice Terraces. Ang ganda. Maganda dito kasi yung kalsada nila paggabi na ilaw. Okay. Ay nakabuntot sa atin. Tuloy ito. Sige. Feedback na lang sa ating biyahe. Okay guys, kanina pa tayo parang bitugang manok unlimited dito. So ang temperature natin nasa 18 degree Celsius. Maliwanag na yan ha. Lalo pag umalis tayo ng 4 o'clock, siguro mababa pa yung malamig. So naka-raincoat ako ngayon, naka-motorcycle jacket, naka-long sleeve at saka naka-t-shirt. Pang ano lang sa lamig. Kasi mahirap bumiyahe, lalamigin ka. Katulad kahapon from Dasmariñas, isang araw pala, yung Dasmariñas to Nueva Vizcaya, naninigas yung kamay ko sa lamig. Hindi ko mapihit yung throttle, kaya tumabay na exercise. Kasi ano siya, ilang oras na pihit ng throttle. So unlimited dito, so nasa 18 degree. Grabe. Ang voltahe na is 12.2. Kita yun? Kita yun sa mapa? Oh, grabe. Unlimited. Ingat-ingat lang po. So ang ahon natin is
nasa 35 maximum. Naglalaro lang siya. 30 to 35 ahon. Ulitin ko, ang gamit nating bola is 9 grams and 14 grams. Ang dala nating motor ay Rusi RFI 175cc. Wala akong ibang upgrade kundi yun lang, bola. Ako sa ganda, yung clouds, pag ganun siya, tapos bundok. So kanina unlimited terraces, grabe, sarap. Ay naku, ilang taon mo na manghihintayin na makita to mga gantong klaseng bundok at saka fog at saka kalsada. Grabe, unlimited. Grabe, sarap talaga mag-rides. Ang sarap mag-rides talaga, ang sarap. Thank you Lord, thank you. Ang sarap talaga. Kakaibang saya, excitement at saka adventure. Kaya sabi ko sa inyo, ride, explore, enjoy, and treasure the memories. Ayan, nakita nyo, 17 degree na tayo. Nasa fog portion na tayo. Paakyat pa rin, ahon pa rin tayo. So binabaybay natin ngayon ang Vizcaya, Ifugao Mountain Province. Nasa 35 kilometers straight. So 2 hours nandun na tayo sa Buscalan. So by ano siya, siguro nasa plus 2 hours tayo. 7:40 or 8 o'clock nandun na tayo. Mabagal lang ang takbo natin mga kaubi. Ay, tingnan mo, 16 degree at saka almost zero visibility na tayo. Wala tayong makita. Kaya kailangan mabagal lang tayo. 40. Hindi masyadong paahon siya, pero kurbada, unlimited. Kaya tingnan nyo, nasa bundok tayo sa taas. So 16 degrees Celsius. Grabe, lamig. Nasa ano, pag na kurbada tayo, kailangan talaga bubusina kasi wala na tayong makita dito. Mountain Province. Grabe. Oh, welcome travelers. Alam nyo ba, ang Bisang Pass ay isang battleground ng mga Amerikano, Hapon at Pilipino na dito matatagpuan sa Ifugao, Benguet, Vizcaya borders. Grabe. May hangin at saka ano na, fog at hangin. Sobrang lamig. Close ko muna to. Alam niyo guys, na yung shield ko ngayon is para siyang may nabubuong mold ang ano sa tubig na nagbo-moist. Tapos pag tinignan ko side mirror dito, titingnan mo, wala rin ako makita. Sa harap wala rin ako makita. Sobra foggy, kurbada, pero maganda kalsada after ng boundary. So ingat-ingat talaga sa biyahe dito. Magsuot na lang kayo ng raincoat kahit walang ulan. Yun ang advice ko, raincoat katulad ng ginagawa ko. May shoe cover sa baba, raincoat sa taas, raincoat. Tapos kailangan buksan ng shield kasi wala akong makita, kasi foggy talaga. Bayo Rice Terraces Viewpoint, Barangay Bayo, Pitawan Falls, Mount Karawit, Camp Nabarangan.
palay. Grabe, ang ganda. Ang ganda, sobra. Ito maganda drone, may palay tapos may kalsada. Sarap. Ay, naku po. May hanging bridge. Grabe, thank you. Kaya ang sarap mag-rides. Dito na tayo sa bayan ng Bontoc, Mountain Province. Dito ay kakanan tayo. Isang oras ulit. Yun, Government Center. Ano ba ito siya? Kakaiba, ang ganda. Grabe. Oh, tapos yung puno, siguro bato yan kaya hindi masyado natubuan ng mga ano. Ganda sobra. Sabi ko, parang wag na tayong umuwi. Tapos dito tingnan nyo doon, pinakadulo. Yan yun doon, pinakadulo. Dito yan, nasa taas ko ng bundok. Grabe, ang ganda, sobra. Legit na, no? Dito may dadaanan. Dito banda sa may Bontoc may dadaanan tayong ginagawa na may gumuho. So one at a time na ang biyahe. Sa gilid na to. Talaga wala palang harang. Ala, binablasting pala para ano, binadinidrill tapos binabauna ng dynamite para siya maggumuho, lumapad yung kalsada, saka kukunin yung mga ano. 10 minutes pa akyat kasi lagpas tayo, balik tayo, U-turn yan, left pagdating sa Welcome Wangud Buscalan Tato Village. May gate dito pala, o yan, yun pala tandaan, nandito tayo. Magpas ako sa lagpas, I think 10 minutes o 8 minutes, so matarik dito. Checkpoint. Sir, pwede magtanong? Punta kay Apo Wangud. Straight lang. Thank you, sir. Yan, nandito na tayo sa Apo Wangud. Tapos kanina may inakyat yan, zipline. Zipline, sasaka yung tao. Yun, nandun sa taas. Yun, oh. Tanong natin. Dito na tayo kay Apo Wangud. Alam, basura. Hindi na ayos ang ano. Ito yung X-Max na nauna sa atin. Saan pwede mag-park? Time check 9:45 tayo dumating. Then
Nagpa-register tayo, tapos maglalakad tayo ng 30 minutes. Dadaan tayo ng hanging bridge. 30 minutes lang. Oh, grabe, ganda. Ang ganda din paligid pala dito. Tingnan nyo. So, nandito tayo sa hanging bridge ha. Kay Apo Wangod. Uy, pagod. Bakit? Kasi tinawag ako kasi yung motor ko daw hindi nakapark ng maayos. So, may nagturo naman sa akin na park mo doon. So, sinunod ko lang. Ano, hindi tayo taga rito, sunod tayo. So, binalikan pa. Tinawag ako naka blue t-shirt. Pagdating naman niya doon, hindi daw nakalak pala. So, inayos na niya. So, para may madali, lipat mo lang din. Malapit na area. Saan pagkatapos ng akyatan, baba, doon na motor na sa harap. So, may bayad na 20 pesos. So, tingnan nyo dito. Ah, grabe. Ganda. Ito yung hanging bridge. Dati, dumadaan siya sa baba para lakad, paakyat. So, mas mahaba ang oras. Ngayon, medyo pinabilis dahil mayroon na silang hanging bridge. Good morning, time check 10:46. Nandito tayo. Yan, pipila para dato. Yan. Okay, Apo Wangod. Nagbayad pala tayo ng 100 pesos per head bago tayo pumila. Tatanggalin. Ito. Yan kita. Ito yung talin. Ito yun. Nakalagay pa, I love Apo Wangod. Nakakatuwa. At 108 years old, siya na ngayon ang culture icon at ang tattoo na ay hindi lang design, kundi simbolo ng heritage. Sanabi! Ang sananawa, iyo tabakan dyan! Nagpatattoo na rin ako gamit ang traditional na thorn and bamboo stick technique. Medyo masakit pero worth it kasi dala mo habang buhay yung kwento ng Kalinga. Ito ang pinakaunang pagkakataon na nagpatato ako na sobrang sakit pala. Kakaibang sakit ang maranasan mo pero kaya ko itong facing alang-alang lang kay Apo Wangod dahil siya ang isa sa legendary tattoo artist. Kaya pala hirap mag-smile pag tinitignan ka. Masakit. Sakit. Lalo pag magpapato ka ng buong Pilipinas. Time check 12:30. So palis na tayo dito. So mula 10 to 12:30 nandun tayo kay Apo Wangod. So ang direksyon naman natin ngayon ay Sagada. Diretso tayo para makapagpahinga. Okay, so ang travel time is nasa 2 hours pa rin. Nagpass, then update kayo sa daan. Pero maganda daan dito. Maganda ang weather, tapos ang view sobrang ganda. So yan muna. Time check 1 o'clock. So tapos na tayo kay Buskulan, kay Apo Wangod. Pupunta na tayo ng Sagada. So walang signal dito, hindi natin alam kung gaano kalayo. Pero possible 2 hours na. Whoops. So para makapagpahinga. Okay. Ang sakit.
ng ano, tato pala. First time ko magpatato kaya Apuang Udlan talaga. Ingat kayo sa daan dito, medyo ano, may mga gumuguho pa. Nicholson, munti ka na. 3.5 anong tawag nito na tunnel? Wow, ang cute. Ang liit lang pala. Wala, may natulong tubig. What's the purpose? Ba't meron yan? So at least nakadaan tayong tunnel. Sagada. Dumaan tayong tunnel. So about 100 meters. Hindi naman, ilang meters lang. Sagada Igorot Inn. Takot ko maputulan tayo ng BLT so ganito. May daan pala doon sa kabila. Dami ng kamatis. Oh, puro wait ng ano. I love Sagada. Yun. Tapos tourism at the right, so park na tayo maayos. Nangangamoy lining. Hindi ko alam, atin ba or I love Sagada. Time check 3:17. Time check, sorry po. Time check 3:28. So nandito na tayo sa Pasit Hostel. May booking tayo dito. Third day na to sa ating Banawe Sagada Adventure. Grabe, nakakapagod. Grabe. Sobrang pagod na. Tapos ngalay yung tato galing kay Buskalan. Apuang Udlan. Ay, gusto ko namang pahinga. Sakit. Ang sakit talaga. Ito ang ating day 3 breakdown expenses sa Buskalan Tattoo Village, Kalinga. Sa next episode naman ang ating Sagada Adventure. Ito ay day 4. Pupuntahan na natin ang St. Mary's Church, Echo Valley, Hanging Coffins, Sagada Pottery, kumain sa Yogurt House, Danong View Deck, at marami pang iba. Good day sa inyong lahat. Welcome back again to my channel. Ito ang ating day 4 sa ating travel adventure. Una, pupuntahan natin ang St. Mary's Church, Echo Valley, Local Cemetery, Hanging Coffins, Sagada Pottery. Dito tayo sa Sagada Lemon Pie House. Makain ulit tayo kasi nabitin kanina. Ayan. May juice po. Tara, kain tayo. Sarap nito. Ito ang tamis. Paris ay ito, lemon pie. Magkano slice nito? 45 ang slice. Ito, ayan. Sarap. Barbecue. Okay. Kaya mo. Ang sarap. Ang sarap talaga. Ito pala yung St.
Mary the Virgin sa isang stone church. Dalawa to, pangalawa to, binombada yung isa, nasira na. So ito na ang remaining niya. So after this one, pupunta tayo doon sa The Hanging Coffin. The Hanging Coffin. Bala ko sana magpalipad ng drone kasi kaso sabi ng nagbabantay dito sa binayaran ay bawal daw. So wala. Yun pala sa mapa ang Ikubali at saka Hanging isa lang. Pero sa totoo dalawa pala yun. Ang Ikubali at saka Hanging Coffin. Ito yung ano, yung kabaong niya na matagal na. Ba't may mga pangalan? Ano yun? Family? Kasi kapag alam na nilang mamamatay na sila or kaya malapit na silang mamamatay sa old age, ay dapat gagawa na sila ng sariling kabaong. Tapos ang pagkukunan nila ng kahoy ay doon sa northern part kasi wala ba talaga dito. Tapos ay pinuntahan natin ang Sagada Pottery. Lumaki dito noong 1960s. Nakita niya ang potential ng ating local clay at saka local soil for pottery production. Kaya nang pumunta siya ng States, nag-aaral siya ng pottery master ngayon. Dahil bumalik siya dito noong year 2000 to teach the Sagada people as an alternative livelihood. Kung sinasabi natin may potential ang ating local materials, hindi po ibig sabihin niya na pwede kang kumuha kahit saan mo gusto. Dandalhin dito, pwede na siyang maging around Sagada, we have to scout for good place to get the clay na hindi kami nakakasira sa environment at walang magagalit sa amin. Kung may nakita po kung maganda, kukunin namin yung clay na yun, mababad namin sa tubig for a few weeks, sasalain ng 2 beses hanggang makuha namin yung consistency of fineness na katulad nito. Pagkatapos po ng pagsala, very watery siya, kailangan pa po namin siyang i-drip dry for 3 to 4 months. We age it for at least 3 weeks before we can use it. May 3 klase po ang pottery. May earthenware, stoneware, at saka porcelain. Earthenware, so low-fired. Yan po yung ginagawa nila sa vegan, yung mga paso, yung mga lutuan po. Ang stoneware at saka porcelain, mataas ang luto nilang dalawa. Ang ginagawa namin dito, stoneware, maabot namin ang temperature na 1,300 degrees Celsius. I'm going to show you the making of a pot with a demo fee of 300 for your group and 300 for both of you. At kung may gusto mag-try, 100 per head. Would that be okay sa ating lahat? Yes po. Okay. So first of all, I'm going to center the clay. Tapusin mo lang to. I'm centering the clay with pressure from my both hands and I have to go with the speed of the wheel. Bago tayo makagawa ng any kind of shape na gusto natin, may it be a vase, a bowl, or a mug, cylinder pa po muna ang unang-unang gagawin for that's the basic shape. To do the cylinder, bubutasan natin dito sa gitna. Palalawakin natin ang butas na yan by slowly pulling the clay towards the side. Dito naman po, with controlled pressure from my both hands, I'm going to compress the clay together para po makagawa tayo ng flower base. Ito, pwede po natin siyang paliitin ng konti here at the very middle to enhance the shape if needed be by slowly pushing it in while pulling the clay up to the top. At kung gusto naman natin siyang maging water container, lalagyan lang po natin
nangunguso na ganyan. Ang ginagawa namin dito, in-air dry namin siya for 5 days. After 5 days of air drying, pag leather dry na po siya, we come back, we trim the bottom, then we put the handle on it. Nasa time din na maglagay kami ng any kind of decorations na gusto namin to enhance the beauty. Then we air dry it again for a month. Iluluto namin sa oven for 10 hours of firing. Maghintay kami pa mag-cool down yung oven, we come back, bring out the pieces, then apply na namin siya ng glazes. Yung glazes po yung pinagbibigay kulay at kintab sa kanya, pero hindi po siya kagaya ng pintura na pinahid mo lang, makikita na agad ang zone. Kailangan po siyang iluto ulit to a certain temperature for 10 to 12 hours bago lalabas ang kagandahan ng each piece. They are very good for food containers, they're microwavable, and of course, ang kulay po niya hindi po na mabago. Sino pa ngayon ang gusto mag-try? Anyone? Sa pagdating ng hapon, madalas tayo naabutan ng ulan Time check, 6:22. 6:22. at gutom. Time check. So, today, Sunday, bibili ako ng yogurt kasi famous itong yogurt at saka lemon pie para makain at dinner na lang. And after that, bukas na madaling araw, aalis na tayo dito sa Sagada. So, kung ano-ano yung napuntahan natin, pictures ko dyan sa buong isang araw. So, minimal lang yung napuntahan kasi medyo pricey pag gagawin natin lahat. Lalo na tayo ay solo ride lang. So, mahirap mag-join. Minsan may papayag, minsan hindi. So, yung mga nasa 1K ang tour guide, hindi ko ginamit. Yung 300 lang na mga DIY na pottery, waving, yun lang ang mga ginagawa ko. At saka hanging cafe. Yun, kasi hanging cafe naman talaga interesado ako pumunta dito para makita kung anong itsura ng Sagada hanging cafe. Okay? So, bukas, prepare na pauwi. Then, see you for my next vlog. So, ito ang sasabihin ko sa inyo sa mga aking mga followers. Ride, explore, enjoy, and treasure the memories. Ganon din, i-check natin kung ilan yung mga nagastos natin from day 1, day 2, day 3, day 4 hanggang sa pag-uwi. So, kung maaari kaya natin tumakbo ng 4 hours straight, makapagpahinga lang tayo ng 3 times sa biyahe, bukas, pag-uwi. So, dyan, ipopost ko lahat ng mga gastos natin sa Banawi, Buskalan, Sagada, Moto Adventure. Okay, yan muna. Bye-bye! Ito ang panglimang araw at araw ng uwian. Pero, ito ang pangatlong beses na encounter natin nagkaroon tayo ng problema sa battery. Kaya kailangan natin kumpunihin, ayusin, upang makabiyahe agad ng maaga. Delayed tayo ng 1 oras at 45 minutes. Good morning. So today is Monday, August 25. Pauwi na tayo. Dapat 4 o'clock ang alis. So pagbaba ko, pag start ko ay mag-start ulit. Ito ay pangatlo na. So may problema ang starter motor natin. So ngayon delay tayo ng 1 hour and 45 minutes. So hahabol lang tayo sa kalsada. Hiling ko sana
pag-uwi, Padre Pio, i-guide mo kami sa mga daan na malubak, iwas sa lubak, iwas sa mga aksidente, at sa mga bumabiyahe ngayon na maging maganda ang biyahe nila at walang mga aberya. Hinihiling ko to kay Padre Pio. Okay? Ko. Hala, wala tayong busina. Sa mga oras na to, biglang nag-shutdown ang ating mic, kaya wala tayong marinig ng boses kung paano kaganda ang paligid. Dito sa time na to, marami akong sinasabi na maganda na nakakaiyak dahil sa ganda ng tanawin. Para ka bang ikaw ay nasa taas ng ulap at abot mo na ang kalangitan. Dito tayo sa tuktok nila. Yung cloud, yung palm tree, sa taas kami ng bundok. Sa haba ng biyahe, ilang sa tulog, uuwi kang nakangiti dahil alam mo napakaganda ng Banawi, Boscalan at Sagada. At pag-uwi, kita naman ang daan kung gaano kaganda ang tanawin. Mamamangha ka talaga.
second highest floor niya. Sa labas naman ito. Ayan. Ayan. Mamaya kung may oras pa, pwede pa tayo doon, sayang kasi nandito tayo. Wala namang hangin. Malamig siya. Sobrang lamig dito. Highest point, elevation is 7,400 feet above sea level. Katubo, Atok, Benguet. Last time nagpunta ako dito, way back, I think 2 or 3 years ago. So, kundi lang ng pagkakaiba. Same pa rin. Puno. Dati summer yun pumunta. Wala masyadong puno. Ano siya, may brown. Pero ngayon ay, ano na siya. Maganda na. Kulay green kasi ulan-ulan. Kaya mo na, kaya mo na. Siguro na. Nita City, 37 degrees Celsius, 38, nag-38 nga. Kaya nagtago tayo dito kasi ito yung ano natin, nasa MacArthur Highway. Ang travel natin is already 933 kilometers. Time check 2:30 in the afternoon, Monday, August 25. Grabe. Kaya mo na, mapahinga.
dito tayo dumaan. Okay, kaya ano, basta sundin natin yung Google Map. 6 hours lang, bahay na tayo. Nasa Carmen, Cabanatuan Road na tayo. Ang lapad ng kalsada, ganda. Nasa 80 to 90 lang tayo takbo dito. Okay. Yun, ulan yung doon. Ganda. Ulit. Dapat ganito, meron. Dapat ganito ang kalsada. Sarap. Uwi na kami. Batangas. Mula Sagada ay nagbiyahe tayo ng 18 hours hanggang makauwi ng Batangas. At pagkatapos sa mahabang biyahe mula dito sa Cabanatuan, ay naranasan natin maabutan ng ulan. Mula dito, mahabang ulan, baha, hanggang sa makarating tayo sa Batangas, Santo Tomas. At exactly 12:30 in the morning. So kailangang magpahinga kasi sobrang pagod at ang ating odo ay nasa 1,200 kilometers ang travel natin from Batangas, Manawi, Buscalan, Sagada hanggang pag-uwi sa Batangas. Don't forget to like, subscribe, and click that notification bell para updated kayo sa lahat ng mga videos na aking upload. Hanggang sa muli, bye-bye!